Alin ba ang mas masarap sa mani? Yung mamasa-masa o yung dry? Office tayo ha. Nandyan sa harapan natin, mani at kape. Alam nyo ba na itong kombinasyon na ito napakaganda sa inyong kalusugan? Ito maraming din nakakaalam. Boiled peanuts as compared to fried peanuts. Alin ang mas masustansya? O kabayan, ito ulam na namin ito nung kabataan namin. Oo. Awa ng Diyos, kabayan. May health benefits pala yan. Pagdating kasi sa boiled peanuts, alam nyo ba na mas mataas ng 4 times ang kanyang mga nutrients as compared dun sa fried? O ikaw, willing-willy ka sa pagkain ng mga fried peanuts, lalo na yung nakikita mo yung bawang na crispy, Cubs. Palamuti lang yan. Walang epekto sa kalusugan yan. Pero pagdating sa ganitong boiled, matataas ang nutrients nito, Cubs. Bakit magandang ipares itong dalawa na ito? Kasi ganyan lagi kong ginagawa, Cubs. Kung hindi ka sanay sa dark coffee, maninibago ka sa lasa. Okay? Kung ikaw mahilig sa creamer, kay mahilig sa asukan. Ito pure black coffee. Moroccan ito. So ano ba importansya ng black coffee muna? Ito ay nakakataas ng enerhiya at focus. Alam naman natin, dahil sa content nito na caffeine, nakaka-stimulate ng central nervous system. Leading to increase yung alertness mo at yung, alam nyo kapag pagod kayo, magkape kayo ng dark coffee. Nakaka-reduce yan ng tiredness o kaya ng fatigue. It can improve yung cognitive function. Ito, dark coffee. Dahil sa caffeine, ini-enhance yung memory concentration. At, siyempre, yung overall cognitive performance. Studies suggest, itong coffee consumption may reduce yung pagkakaroon nyo ng Parkinson's disease. Okay? At yung type 2 diabetes. At ito, alam nyo ba ang dark coffee? Napakalaki ng tulong nito kapag kayo may problema sa atay. For prevention, kung kayo, for example, may mataas na SGPT or SGOT, in short, Cubs, may fatty liver ka na. Itong nakakatulong talaga sa mga atay nyo conditions, kagaya ng for example, liver cancer, cirrhosis, oo. Pagdating sa atay, black coffee dyan, pwedeng matulungan ng inyong atay. Ang kape din, Cubs, okay, mataas din ang antioxidant nito, ha? Para at least nakakatulong sa pagprotekta sa mga cells natin na hindi madadamage. Ngayon, kabayan, pagdating naman dito sa mamasa-masang mani, marami hindi nakakaalam nito. As compared sa dried o kaya raw. Pag boiled o pinakuluan ang mani, tumataas ang kanyang mga nutrients to 4 times. Totoo po yan base sa pag-aaral. According to direct science, Cubs, ang mga nutrients nito, una, resveratrol. Tumataas talaga sila na maganda sa heart health at brain health. Ito nakakatulong kapag kayo merong hypertension. Yung naninikip ang ugat nyo. Resveratrol, ang ginagawa, vasodilation. Ini-increase niya ang conversion ng nitric oxide na nakakatulong sa pag-widen ng inyong mga ugat. At ano bang mga nutrients nito, sir, na pwedeng makita o makuha kapag boiled? Mataas sa protina, healthy fats, Cubs, fiber, may mga virus vitamin kagaya ng vitamin E, magnesium, zinc, phosphorus, at folate. Maganda, Cubs, totoo lang. Kasi nga, nawiwili nga yung mga tao dun sa mga nalubog sa mantika ng mga peanuts. Di nila alam. O, season ngayon to, Cubs. Ha? Yan ang gawin nyo, pakuluan nyo. At alam nyo ba, kabayan, ang regular na pagkain ng boiled na peanut or nuts, for example, almonds, mga ganyan, nakakatulong sa pagbaba ng inyong mga cholesterol. Oo, syempre, kapag bumababa ang cholesterol level mo, ikaw ay nakaka-reduce sa risk ng cardiovascular disease. Ito din, Cubs, pwede nyong gawing snack. Nakakababa din ang timbang ito. Dahil nga, ito yung tinatawag na it-promote fullness. Kasi itong protina and the fiber content nitong mani, Cubs, nakakatulong ito yung feeling of fullness, ha? Potentially aids sa weight management according sa nutrition website. Oh, di ba? And the last but not the least, Cubs, meron siyang potential na yung cancer risk reduction.
Dahil nga sa components nito, mga isoflavones, polyphenols, mga ganyan, anti-cancer po yung mga ganyan. According to Health and Insurance website. Hindi ba? Samahan mo pa ng ganito na napakataas din ng antioxidant niya. Kaya masarap ito na pag-pair sa... nasa inyo naman po, Cubs, kung gusto nyo itry ito. Sa mga nag-try na nito nung kabataan nila hanggang ngayon, try nyo. Napakaganda ng blend. Mapait. Tapos ito, binabalance niya. Totoo yan. Nga lang, kung hindi ka sanay sa sobrang pait ng talagang purong kape, Cubs, hindi mo ma-appreciate. Ako kasi sanay na sanay sa ganito eh. Yung mga herbal na sobrang pait pag iniinom, walang-wala na sa akin yan. Okay, Cubs? Subukan mo to. So, ano ba ang mas magandang kaining mani? Yung mamasa-masa. Okay? God bless everyone. Bye-bye.